Ayaw po ng mga tao na sila ay bigo. Ayaw ng mga tao na hindi sila popular. They like to be considered and rated very highly. But many people fail their own selves. Kung gaano natin kataas na gustong tayo ay gradean ng iba, tayo rin kung minsan ang nagbibigay sa atin ng pagbagsak o mga grado na hindi pasado. Many people flunk themselves and many people suffer low rating and failing marks because of their own doing or because of their own undoing. Sa atin pong pagtatalaga ng buhay natin na magkaroon ng mas malalim na kahulugan at tumanggap ng mahigit lalong maraming pagpapala sa Panginoon, meron tayong isang dapat gawin: huwag ibagsak ang ating sarili. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon, do not flunk yourself with judgmentalism. Salamat po aming Diyos sapagkat kami mapayapa na nakarating sa dakong ito upang sumamba sa inyong pangalan, upang itaas ang inyong pangalan lamang, upang itaas ang aming puso sa inyo, upang masidlan niyo, Panginoon, ang inyong mga salita, katuruan, pagtutuwid, at ng inyong mga pagpapala. Patuloy niyo po kaming linisin, Panginoon, kung may bahid ng kasalanan na nakikita kayo sa amin. Hugasan niyo po kami ng dugo ng iyong anak na si Jesus. Dalangin namin, Ama, na maging karapat dapat kaming lumapit sa inyo, hindi dahil sa kami malinis talaga, kundi dahil kami nilinis ng dugo ng iyong anak na si Jesus. Salamat sa iyong walang sawang pagpapatawad. Salamat sa iyong kapangyarihang lagi mo, Panginoong, inilalaan upang kami ibangon, ituwid, linisin. Pakalinis niyo po ang aming puso na maging mabuting sisidlan ng iyong salita. Maunawa namin kayo, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng inyong liwanag. At nang sa ganon, maintindihan namin ang mensahe ninyo. Kayo po ang maging tunay na tagapagsalita. Gamitin niyo lamang po ang inyong lingkod. Tungtungan ng inyong paa, utusan ng inyong kapangyarihan. At nawa, Panginoon, maganap ang niloloob niyo para sa amin. Sa ngalan ni Jesus, iwinawaksin namin ang anumang bagay na maaaring mamagitan sa inyo at sa amin, O Diyos. Pati mga iniisip at mga alalahanin, pati mga pangamba ay isinusuko po namin sa inyo. At sa ngalan ni Jesus ay tinatalian namin ang lahat ng masasamang espiritu at layunin ng masasamang tao upang ito'y hindi magtagumpay. At kami, Panginoon, ay sumisilong sa inyong biyaya, sa inyong proteksyon. Nawa, Panginoon, bakuran niyo kami ng inyong pag-ibig. Ilayo sa gawa ng masasamang tao at masasamang espiritu. Ganon din naman ang aming mga sambahayan, pati mga mahal sa buhay na di kasama ngayon. Lumakad po kayo sa bulwagang ito, Panginoon, at ang inyong kaliwanagan ay makita naming lahat. Walk in our midst, O God, and release your blessings to your people. Anoint us so that we may understand your word. Empower us so that we may obey your commands. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we pray. Amen. Do not flunk yourself with judgmentalism. Kasing tanda na po, luma pa sa humukay ng ilog ang subject na ito, judgmentalism. Subalit atin pong ginapanalangin sa Panginoon na muling makausap tayo ng Espiritu ng Diyos at magkaroon ng mas malalim pang kahulugan ang mga salita na ito para tayo po ay lalong pagpalain ng Panginoon. Sabi po ng Panginoong Jesus sa Matthew 7 verses 1 to 2, "Do not judge, or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you." Napakalinaw. Huwag daw humusga, huwag hatulan ng kapwa, sapagkat sa paraan na tayo humahatol sa kapwa ay hahatulan tayo, at ang panukat na ginagamit natin sa ating kapwa, ang siyang gagamitin din sa atin. What are the dangers of judgmentalism? We are discussing it over and over again because this is one of the most unnoticed hindrances to blessings, the spirit of judgmentalism. What are the dangers? One of that is that those who judge will be judged according to what we have read. Ang Panginoon nga pong Panginoong Jesus ay hindi hukom at hanggang ngayon hindi pa hukom. Sabi sa John 12 verse 47b, "For I did not come to judge the world, but to save it." So ang unang pagdating po ng Panginoong Diyos dito sa lupa, nagsakatawang tao, ay para magligtas, hindi para maghusga.
At darating pa lang siyang hukom doon sa kanyang pangalawang pagparito, sa muli niyang pagbabalik. At habang hindi pa yung nangyayari, hindi pa siya hukom. Kaya bakit naman natin siya uunahan at tayo pa ang nagiging hukom ng ating kapwa? Kung ang mga tao lamang po ay hindi magiging mapaghusga sa kapwa, sila man ay hindi mahuhusgahan. Subalit sa ating pagiging mapaghusga, inilalagay natin ang ating sarili sa panganib, sapagkat kung paano tayo naghuhusga, ay doon tayo huhusgahan. Another danger of others, and with the measure they use in judging others. Kung kuripot ka sa pagpapatawad, kuripot din sa iyo ang langit. Kung ikay mapagbigay, mapagbigay din ang langit. At kung nilalagyan mo ng napakaliit na hangganan ng iyong pasensya sa kapwa, napakaliit din ang hangganan ng pasensya ng langit sa iyo. Sapagkat sabi, with the measure you use, it will be measured unto you. Kaya kung hindi natin alam ang layunin ng kapwa at binibigyan agad natin ng masamang kahulugan, ganun din ang gagawin ng langit sa ating mga layunin. At kung tayo ay lagi ng sinasabing masama ang kapwa, masama ang kanyang iniisip, masama ang kanyang ginagawa, yun din ang ipinapataw natin sa ating sarili. We should take note that the word judging here doesn't mean and doesn't refer to judges who are doing their official and legal function in the court. Hindi yun ang pinag-uusapan yung mga tunay na legal na hukom, kundi ating hinuhukuman ng ating kapwa at hinuhusgahan natin ang kanilang mga ginagawa, iniisip, sinasabi. Judging here is the negative, unkind, and debasing activity that ordinary people do nearly every day. And this kind of judges, again, not referring to the legal judges in the court, but judges like you and me, these are usually strict, bookish, or more than bookish, selfish, self-righteous, and angry. Most of the time, judgmental people are really full of anger in their heart, full of bitterness, galit sa mundo. Kaya kahit hindi sinasadya ng kapwa na saktan siya, hindi sinasadya na siya'y parunggitan o kaya'y paringgan, yun agad ang kanyang interpretasyon at bibigyan niya agad ng judgment. Yung taong iniisip niya na gumagawa ng ganun. Kadalasan po kaya tayo nagiging mapanghusga sapagkat marami tayong iniipon sa ating puso na mga pait, mga galit, mga himutok at mga puot, kung kaya ang pagtingin natin sa mundo'y madilim. Kahit na tanghaling tapat at sumisikat ang araw, madilim, sapagkat ang mata ay natatakpan ng madidilim na mga salamin ng pagkagalit, ng hinanakit, at ng mga sama ng loob na kinikimkim. Usually, people who are judgmental really endanger themselves, because according to the Bible, they expose themselves to the same scrutiny, the same strictness, and the same unkindness. What is the basic truth about judgmentalism? Ano po ba talaga ang napakalalim na katotohanan tungkol sa pagiging mapaghusga ng tao? Matthew 7:3-5. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, when all the time there is a plank in your own eye? You hypocrite. First take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Ang Panginoong Hesus po ang nagsasalita dito. Siya ang nagtuturo nitong mga mabubuting salita na ito. At sabi, at ba't kitang-kita mo ang puwing ng iyong kapwa? May kaprasong napakaliit na puwing sa mata ng iyong kapwa. Pagkatapos mayroong isang troso na nandyan sa mata mo pero di mo nakikita. Paano mo sasabihin sa iyong kapatid na, halika tatanggalin ko ang munti mong puwing samantalang may napakalaking nakatakip sa iyong mata? Sabi, unahin mo munang tanggalin ang napakalaking takip ng iyong mata nang makakita ka ng malinaw at doon ka magtangka na tanggalan ng puwing o sabihin ang kapwa na may puwing siya. Yan po ang napakalinaw na sinasabi ng Panginoon. So what is the Lord saying about judgmental people? The judgmental people are only blind and insensitive to their own mistakes and their own shortcomings. Nakapaghuhusga lang ang tao kung siya'y bulag o nagbubulag-bulagan at manhid sa kanyang mga sariling kakulangan. At ano po ang sabi ng Panginoon sa mga tao mapaghusga? That they are hypocritical. Otherwise, they couldn't and they wouldn't judge others.
Kung ang isang tao po daw ay alam niya na siya'y kulang din, at alam niya na siya'y huhusgahan din, at alam niya na ang husga sa kanya ay ibibigay din sa kanya pag siya na ang nilitis, ano kaya ang gagawin niya? Halimbawa po mga kapatid, kayo isang hukom. Meron kayong hinahatulan na nasa sakdal. Pero alam nyo na kung ano ang ihatol nyo sa kanya at kung ano ang parusang ibigay nyo at kung ano ang inyong judgment, yun din ang ibibigay sa inyo dahil kayo yung susunod na hahatulan. Matapos siyang hatulan, kayo ang kasunod. Anong hatol ang ibibigay nyo? Bibigyan nyo ba ng lethal injection? Bibigyan nyo ba ng silya elektrika? Bibigyan nyo ba ng pagkakulong habang buhay? Bibigyan nyo ba ng hard labor? Hindi siguro. Kasi alam nyo na kung anong ibigay nyong hatol doon sa nalilitis na yon, sa susunod na araw kayo ang lilitisin at yun na yun din ang ibibigay na hatol sa inyo. At ganyan-ganyan po tayo mga kapatid. Sabi ni Jesus, kung ano ang sinasabi mo laban sa iyong kapwa, kung anong hatol ang iniisip mo laban sa kanya, yun ang ihahatol sa iyo. At kung gaano mo siya sinusukat, laging kulang siya. Alam mo, kulang ang biyanan ko, kasi hindi siya marunong, kasi ganito siya. Kulang kasi ang asawa ko, kulang kasi ang anak ko, kulang ang magulang ko, mali ang buong mundo. Sabi ni Jesus, yan din ang ipapataw na judgment sa iyo. Anong epekto nun dapat sa ating panghuhusga? So ngayon, kung ang biyanan mo biglang hindi nagpakita sa'yo ng mabuting mukha, sasabihin mo, baka may nararamdaman, baka masakit ang tiyan, baka mayroong inaalaga ang sakit, kaya siya ganon. Kaya kapag ikaw din ngayon ang masama ang mood, hindi ka rin judge, sasabihin din ng iba, baka naman siya ay may karamdaman, baka naman may suliranin. Pero kung agad-agad hinahatulan mo ang iyong kapwa, yun din ang magiging hatol sa iyo. Hindi lang ng iyong kapwa, kundi ng langit. Judgmental people are usually worse offenders than their targets. Bakit po natin pwedeng sabihin na kadalasan mas masahol yung mga kasalanan at pagkakamali noong humuhusga kaysa sa hinuhusgahan? Kasi ang Panginoon na ang nagbigay ng halimbawa na pagka ikaw humahatol sa iyong kapwa, tinatanggal mo at pinupuna mo ang kanyang maliit na puwing samantalang ikaw ay may troso sa iyong mata. In other words, the judgmental person is a worse offender. At bakit po natin ito pinag-uusapan mga kapatid? Because judgmentalism is one of the least noticed sins even among Christians and among believers. And the Lord, ever sensitive to human traits, declared that judgmental people are worse than those that they are judging. That judgmental people only betray and reveal their own crimes when they give a verdict to others. That judgmental people only judge themselves. Pag sinabi mo ng isang tao ay hangal ka, aba, ibig sabihin, alam mo dapat ang tama, kasi sinasabi mo ang isang hangal, at oras na nagkulang ka sa paggawa ng tama, yung hatol mo babalik sa iyo agad. Pag sinabi mo, aba, dapat magpapasensya siya kasi ganun siya. Kung ikaw yung nasa lugar niya ngayon, ang inaasahan ng lahat, magiging mapagpasensya ka rin. Sapagkat lahat ng hinahanap natin sa ating kapwa ay hahanapin din sa atin. At lahat ng sinisingil natin sa ating kapwa ay sisingilin din sa atin. Pagkatapos nagbigay ang Panginoon ng isang mahiwagang mga pangungusap, matapos niyang sabihin yung tungkol sa judgmentalism. Matthew 7, verse 6. Do not give to dogs what is sacred. Do not throw your pearls to pigs. If you do, they may trample them under their feet and then turn and tear you to pieces. Huwag daw ibibigay sa mga aso, huwag ibibigay sa mga baboy, ang mga banal na bagay, mga dakila at malilinis at mahahalagang bagay tulad ng perla. Sapagkat pag ginawa daw natin yon, yayak-yakin lamang ng mga baboy at aso ang mga bagay na ito at pagkatapos tayo ang babalikan at sasalakayin para tayo silain at para tayo wasakin. Nakakita na ba kayo ng mga babae na ang gaganda ng mga perlas nila at ibibigay nila sa baboy, lalagay sa kanin baboy? Anong gagawin ng baboy dyan? Aamoy-amoyin. Hindi naman ito laman tiyan. So anong gagawin niya? Yayak-yakin niya, dudurug-durugin niya kung may pagkain sa loob. At wala pala, galit na galit sa'yo, babalikan ka.
At ganun daw po ang gagawin din ng mga aso. You know, judgmental people can be likened to dogs and pigs. These animals were looked down upon in Hebrew culture. Kaya sila po ang ginamit na example. Siguro kung American culture na masyadong mahilig sa aso, hindi ito ang gagawing example. Pero sa palibhasat yung aso at baboy nung unang panahon, lalo sa Israel, ay mababa ang pagtingin nila, itong binigay na example. Why? These are the types of people, these animals represent people who do not and will not recognize value or honor pearls or sacred things. They do not and will not recognize pearls and sacred things. Yan po ang ating makikita na dahilan. They will malign and judge and destroy beautiful, holy, and godly things, even godly people and godly ideas. In other words, sinasabi po ng Panginoon sa ating pananaw, kung kayo ay may mabuting layunin, kung kayo may dakilang mga hangarin, may magandang mga ginagawa at mabuting kalooban, hindi nyo kailangan ng approval ng mga dogs at mga swine sapagkat hindi nila yun nakikilala. So kung kayo ay may mabuting ginagawa, hindi nyo kailangan ng approval ng mga taong hindi nakakaalam nun. Kung ginajudge nila kayo, huwag sumama ang loob nyo. May ginagawa kang mabuti, nagpadala ka sa biyanan mo ng ulam, pinasole. Sabi pa, bakit? Di ba ako marunong magluto? Magandang-maganda yung kalooban mo. Huwag sumama ang loob mo. Kasi, you have thrown your pearl before swine. Hindi niya ni-recognize yung kabutihang loob mo at kagandahan, minasama pa. Huwag sasama ang loob mo. Sasabihin mo, kasi napagkamalan niya na hindi niya kailangan at hindi mabuting bagay. Huwag niyo naman sabihin sa biyanan niyo, di swine nga kayo. Ang point, kahit sino pa yan, kahit sinong taong hindi nakakaunawa na maganda yung ginagawa, hinuhusgahan kayo. Huwag sumama loob nyo. Sasabihin nyo, kawawa naman siya. Marahil ito yung tinutukoy ng Panginoon na do not throw your pearls before swine. Dahil ang mga taong mabababa ang antas ng pag-iisip, ang mga taong hindi malawak ang pangunawa ay hindi nakakakilala ng mga dakilang bagay. Kaya marami pong mga bayani, di ba, napapatay, nababarel, nagiging bayani lang yan kung tapos na yung panahon, matagal lang napag-isip-isip, ay, tama pala yung ginawa niya, kaya nagiging bayani. Pero mga bayani, binabaril, pinapatay, kasi hindi sila nauunawaan ng kanilang panahon. Hindi laging nauunawaan ng mga mababa ang pag-iisip, yung mga dakil ang mga kaisipan. Kaya ano po ang gagawin ng mga malilinis na konsyensya, may magandang ginagawa, hinuhusgahan pa kayo ng kapwa, huwag kayong magmukmok, huwag kayong malungkot. Dahil sinabi na ni Jesus, dogs and swine will never recognize pearls. Ang mahalaga ang approval ng gagaling sa Diyos. We don't need the approval of foolish people. We don't need the approval of blind men and women. What we want is the approval of God. At kahit kayo itanghal o hindi ng mundo, kilalanin ang inyong mabubuting gawa o hindi, alam yan ng Panginoon. At siya ang ating hukom, salamat na lamang. At hindi ang ating kapwa. At hindi dahil may mga aso at mga baboy ay titigil na tayong gumawa ng mabuti, mag-isip ng mabuti, magplano ng magagandang bagay dahil lagi nila tayong binibigo, pinahihina ang ating loob. No. Because you do not let such elements discourage you from developing your godly and excellent traits. So, godly people should not submit themselves to judgmental people's scrutiny, appraisal, and destructive work. Just keep doing what is good. Just keep being good, whether or not the world celebrates you. Godly people should not be bothered, discouraged, and limited, neither stopped by judgmental people's pronouncements. Ganon din po kuminsan, pati sa ating mga manggagawa sa Panginoon. Genuine and anointed Christian leaders must be free to obey God's call without the approval of a Sanhedrin or a board, without the approval of critics and detractors and enemies. Kasi pati ang Panginoong Jesus, hindi naman siya inaproban ng powers that be, ng marurunong at magagaling sa templo. Hindi naman siya inaproban. Si John the Baptist was even beheaded. Kaya kung tayo pa may mabuting layunin, makadiyos na layunin, hindi natin kailangan ng pagtanggap at pagsang-ayon ng mundo. Malinis ang ating kalooban, tama ang ating scholarship, alam natin ang pinagagawa sa atin ng Panginoon, we do it, whether or not the world approves.
At yan po kung minsan ang nagiging gapos ng marami mga pastor sa buong mundo, lalong-lalo sa mga kongregasyon na masyadong democratic. Hindi na masunod ng pastor ang pagtawag sa kanya ng Diyos dahil pag dinisapprove ng board, dinisapprove ng mga deacon, ng mga elders, at kung sino-sino pa, hindi na niya magawa. Sino ba talaga ang leader dapat ng church? E di yung spiritual leader, yung pastor. Yung mga board members dapat yan parang cabinet ng presidente. Ganun dapat ang paglilingkod nila sa pastor. Hindi akala mo sila mga amo, akala mo sila ang mga Diyos-Diyosan, empleyado nila ang pastor, ina-approve nila, dinidisapprove ang mga proyekto. It must be the spiritual leader who talks to God and who is called by God that should lead. Kaya marami pong church scholarship, alam natin ang pinagagawa sa atin ng Panginoon, we do it, whether or not the world approves. At yan po kung minsan ang nagiging gapos ng marami mga pastor sa buong mundo, lalong-lalo sa mga kongregasyon na masyadong democratic. Hindi na masunod ng pastor ang pagtawag sa kanya ng Diyos dahil pag dinisapprove ng board, dinisapprove ng mga deacon, ng mga elders, at kung sino-sino pa, hindi na niya magawa. Mga elders, at kung sino-sino pa, hindi na niya magawa. Sino ba talaga ang leader dapat ng church? E di yung spiritual leader, yung pastor. Yung mga board members dapat yan parang cabinet ng presidente. Ganun dapat ang paglilingkod nila sa pastor. Hindi akala mo sila mga amo, akala mo sila ang mga Diyos-Diyosan, empleyado nila ang pastor, ina-approve nila, dinidisapprove ang mga proyekto. It must be the spiritual leader who talks to God and who is called by God that should lead. Kaya marami pong churches sa Pilipinas, mahirap ang pag-asenso. Kasi yung board ay para mga poon-puonan. Sila na yung mga Sanhedrin nung unang panahon. Nagiging tau-tauhan ng mga pastor. Nagiging empleyado, tinatanggal, pinapalitan. Ganun ba yun? We believe, of course, that because there is order, God speaks to only one leader in the church for the general direction of the church. While God and the Spirit of the Lord may speak to individual people on little matters that concern the details of the work, pero alam nga naman ang Diyos, tatlo ang kinakausap, tapos iba-ibang direksyon ang binibigay, di nagsabong-sabong at nagkagulo ang church. There must be unity. And because of that, pearls must never be thrown before swine. Natatandaan ko po isang quotation nung high school pa ako na basa ko, binigay ng isang kaklase. Sabi niya, do not bother yourself about a fair or stormy weather. Squalls must sometimes whistle around. When people live together, some will smile and some will frown. But you need not mind them. Travel on as best as you can. Take them as you find them. What we want is the approval of God. If men approve of what we do, beautiful. But we don't always need the approval of people. Because most people are wrong most of the time. Sinasabi na nga yan sa scripture yun daw daan patungo sa kapahamakan, malaki, maluwang, at maraming pumapasok doon. Majority wrong. Kaya po kung kayo ay may tamang paninindigan, biblically based, malinis ang inyong intensyon, manindigan kayo kahit kayo nag-iisa, sapagkat kayo plus God are the majority. Huwag kayong hinihinaan ng loob na kailangan nyo lagi approval of people. Because many people are judgmental. Minsan marami pong naglilingkod sa Panginoon, nadi-discourage sila, pinanghihinaan ng loob. Kasi hinusgahan po ako nung isang kapatiran, nung isang member, nung isang sister, na ganito daw, hayaan mo yung paghuhusgan niya. Siya ba ang hukom mo? Hindi po ang Diyos. Yung pala, bakit ka nalulungkot dyan? Maliban na lang, ginagawa mo ba yun para matuwa sa iyo tao at palakpakan ka? Hindi po para sa Diyos. O pues, bakit ka nalulungkot ngayon hindi ka pinapalakpakan? Ang mahalaga yung relasyon mo sa Diyos. Pero siyempre, may kaayusan, hindi naman sa amin may leading ako kung ano na lang pinagagagawa mo at nagulo na yung buong church na hindi na nakasang-ayon sa general direction ng church. Pero hindi natin kailangan ng approval ng mga tao. Ang mahalaga sa atin, hihimlay tayo sa gabi, haharap tayo sa Diyos, alam ng budhi natin na tayo malinis at sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Ngayon, minahal ka pa ng tao, inapprovean ka pa, di bonus. Pero pag lagi tayo naghahanap ng approval of men, we will lose our sight of the bigger and higher things. Judgmental people should not be allowed to destroy good things. They should not be allowed to desecrate, minimize, trivialize, stunt, or stop the growth of good things. Kaya nga po sila Peter and the apostles,
Pinipigil sila ng Sanhedrin, pinipigil sila ng mga makapangyarihan sa kanilang bayan na magturo ng pangalan ng Panginoong Jesus. At sabi nila sa Acts 5:29, Peter and the other apostles replied, "We must obey God rather than men." So the Sanhedrin was not able to stop the growth of Christianity. Nilampasan ng mga disipulo ng Panginoon ang approval or disapproval of men. Now, what are the ways of judgmentalism? Kailangan kasi masuri, makilala natin kung tayo pala judgmental eh. What are the ways? Basically, judgmentalism is judging unjustly. Paghuhukom ng hindi dumadaan sa tamang proseso. Because justice and due process requires, first of all, investigation. Nag-iimbestiga ba tayo? Isinumbong ni person A si person B. Nadinig lang natin si person A. Kampi na tayo kay person A. Hindi ka nun just. Kasi hindi mo dininig ang magkabilang panig. So doon pa lang, pagkarami-rami na natin guilty. Kasi pag nagsumbong sa'yo, anak mo, mahal mo sa buhay, asawa mo, kapatid mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, kampi ka na agad. Samantalang kita nyo sa hukuman, ang tagal ng paglilitis, dinidinig ang magkabilang panig, dapat ganon. What is another way of justice? Hearing the accused. Dinidinig ba natin ang kanyang panig? Pupunta tayo sa isang kwarto, biglang may nagsara sa loob at inilak, judgment mo agad, pinagsarhan ako. Nakita na niyang papunta ako dito, pinagsarhan ako. Pero nadinig mo ba siya? Baka isinara ng hangin ang pinto, baka automatic ang pinto, o hindi niya alam na doon ka pala pupunta, pero judgment agad ang binigay mo, pinagsarhan ako, galit ka na agad sa tao. We've got to weigh evidences against a set standard. And there must be deliberation. Kaya usually po ang mga hearing ay nagtatagal, pero sa ating bansa ay sobrang tagal naman. Diba? Kaya pinagtatagal lang kaunti para humupa ang ating mga damdamin. Ang mga galit at kapusukan ay humupa, sapagkat pag hindi na tayo galit, ang kapusukan natin nababawasan, lumilinaw din ang ating pag-iisip. Kaya napakarami pong mga batas na nilabag ang mga pinuno ng Israel noong ang Panginoong Diyos ay nilitis. Sapagkat siya nilitis, gabi na, nakalubog na ang araw, bawal sa Israel yon. Kasi nga naman, kung inaantok na ang hukom, baka madali na lang ito, sabihin na lang guilty, nang makatulog na ang lahat. At hindi pwede na sa isang araw lamang ay ibibigay ang pataw na parusa, lalo't gabi na. Kasi iba naman takbo ng utak ng tao pag gabi na tinaantok. Napakarami nilang sinirang batas. Pero pinapatagal mo ng kaunti. Pag ba tayo'y galit, tatawag na agad tayo, magte-text na agad tayo, ilalabas sa atin agad ang galit, o papahupain muna natin ng kaunti. Sapagkat naiiba ang buong pananaw pag humuhupa ang mga damdamin at pagka lumalabig ang nag-aapoy at sumisiklab ng mga galit. Kaya napakahalagang nagpapalipas ng kaunting panahon. And of course, the way of justice is submission to the process, to public scrutiny. Kaya mga hearing, public. Baka niluluto na ng mga hukom, unfair na sa mga sa mga kinauukulan. Kaya kinakailangan merong pagpapalitan ng mga kuro-kuro, tama ba ang ating hatol o hindi? It's very important. At pagka ang isang tao ay nahatulan na, halimbawa sa isang church, merong isang nagkakasala at binigyan na nga ng disiplina, tama na, huwag nang pag-usapan. Huwag na siyang chismisin dahil yun ang disiplina sa kanya, yun ang parusa, dadagdagan mo pa. Naging malinaw po ito sa akin. Minsan ako'y dumadalaw sa Muntinlupa. Meron po tayong dinalaw na bilanggo. At pagkatapos sa aming pag-uusap, may dumaan na isang napakasikat na bilanggo din na ang buong bansa'y nagkasundo na talagang masama siya at napakalaki ng kanyang krimen. Sabi ko sa kanya, ano tong dumadaan na to? Binugbog ba to ng mga prisoners dito nung dumating? Tsaka ngayon ba, siya ba ay outsider? Siya ba ay nilalayuan? Sabi po ng kausap kong bilanggong dinalaw ko, hindi, kasi po lahat kami dito hinatulan na. Kaya minsan lang nahatulan. Pag nandito na kami, pare-pareho ng pagtingin namin sa isa't isa, hindi na kami nagdadagdag ng hatol na naman. At napakalinaw ng ibinigay nyo sa akin na point of view. Pag ang isang tao naparusahan na, tama na.
Kung minsan naparusahan na yung kapatid mo, pagtalikod pa ng nanay mo, bleh. Naparusahan na nga, bebelatan mo pa. Merong worker na dinisiplina na nga, dadagdagan nyo pa na pagchichismis. Pag nabigyan na ng parusa, tama na. Huwag nang dagdagan dahil lampas na yon sa hinihingi ng katarungan. So what are the ways of judgmentalism? One, of course, is ignorance. Judgmental people are usually ignorant of the facts. Hindi mo alam, pero naghuhusga ka. Another is bias. Meron talaga tayong kinikilingan, may tinititigan, merong kinakampihan. Pagka yun ang nagsumbong, siya na agad ang tama, mali na agad ang kalaban niya, sapagkat malapit ang loob natin sa kanya. At ano pa? Unfairness, injustice. This is the way of judgmental people. Emotionalism. Sobrang pagsunod sa damdamin, sa silakbo ng damdamin, sa galit, sa tampo. And projection. This is what psychologists call projection. Ano yun? We assign to other people the evil in us. Kaya usually po, yung mga malisyosang tao, naku, pastor, yun pong dumaan na yun, sinagi po ang laylayan ng aking damit. Nasagi lang yung damit mo, talaga po meron siyang pagnanasa sa akin. Talagang alam na alam ko po meron. Hindi, wala naman siguro, meron. Yung pala, meron po akong pagnanasa sa kanya. Ganon pala. Ang mga sobrang mga malisyoso at malisyosa, usually sila ang maruming isip. Kaya nilalagay nila sa utak ng iba yung iniisip ng sarili nilang utak. Kaya kung walang aswang, ang isang kultura ay lumilikha ng aswang. Because people always need something and someone to demonize. Nakita niyo po ang mga pelikula from the West? Very especially mga James Bond movies. James Bond movies are always demonizing a culture, a people, or a group. Nung araw, Russia. Lahat ng kasamaan galing sa Russia. Diba? Pagkatapos, nung hindi nakalaban ng Russia, China. China naman lagi ang gumagawa ng mga nuclear bombs, threat to world peace, etc., etc. Pagkatapos, Korea. Ngayon naman, Muslim terrorists. Yan ang mga laging kalaban ni James Bond. Laging non-Western, laging hindi nila kakampi, laging hindi sila, laging iba, laging may aswang. People need and people make demons. People demonize others to cope with their own evilness. Kaya dahil hindi po natin maproseso at maharap ang sarili nating mga kasamaan, ang sarili nating mga karumihan at kabuktutan, kailangan magkaroon ng aswang. Kailangan siya yung pangit, siya yung masama, sa yung taksil, sapagkat kailangang ilabas natin sa sarili yon para pag sinisira natin yon, ligtas tayo. Kaya ganyan na, sa mga pamilya, meron sila sabi, ito black sheep, ito lagi ang gumagawa ng masama. Oh, come on, yung mga hindi black sheep, kung alam lamang ng mga magulang ninyo ang yung mga lihim, yung mga mabubuting anak, yung mga mahihinhin na dalaga, kung alam lamang ng mundo ang ating mga lihim. Pero laging kailangan may black sheep para lahat ng kabiguan ng pamilya, kahihiyan ng pamilya, itambak sa kanya. Kaya alam nyo, ang Panginoong Jesus, siya na nga yung nagpaka-black sheep. Inako niya ang lahat ng kasamaan ng tao. Inako niya ang lahat ng kasiraan. Inako niya ang lahat ng pananagutan at pagkukulang para tayo ay huwag nang masisi pa. He bore on His body all our sins. Binayaran niya, kaya siya ay ating tagapagligtas. Kaya siya lang na nagbayad ng ating mga kasalanan ang may karapatan na maghukom sa atin. Tayong pare-pareho lang na nagpapabayad at nagpapalibre sa Diyos, wala tayong karapatan na humusga sa isa't isa. What are the areas and arenas of judgmentalism? Ano pong mga bahagi ng buhay natin ang kailangan nating suriin? The areas of judgmentalism. First of all, in the area of our thought life. Sa thoughts. Sa pag-iisip. Tayo'y nanghuhusga. Meron lang nakaupo doon kung ano-anong judgment na pinapataw mo dyan. Sa kanyang kasuotan, hinuhusgahan mo. Sa kanyang kilos, hinuhusgahan agad. Hindi mo naman nakausap, hindi mo natanong.
Hindi mo alam kung anong istorya niya, anong nilampasan niyang trahedya kagabi, pero ngayon, natapakan ka niya ng konti, may judgment ka na agad. Sabi mo agad, rude ang taong ito. Wala siyang good manners. Meron ka agad judgment. Thought. Hindi nakikita ng tao ang ating iniisip. Kaya madalas, akala natin lusot na tayo, pero kita at salang-sala ng Diyos. Do we commit the sin of judgmentalism in our thought life? Suriin natin ang sarili natin. Then, of course, in the area of word, we judge people with our mouth. Hoy, anong tingin mo kay ganyan? Tingin ko kasi ganyan siya, kwentuhan ng dalawang tao, hindi nila alam, sila'y parehong hukom na. Kaya, tanungin nyo ang inyong katabi, how are you? Your honor. Bakit your honor? Siguro baka judge ka rin. Uy, judgmental ka, ginajudge mo, na-judgmental ako. Diba? So, ang dali-dali maging judgmental. Isipin mo lang, alam mo, nagiging judgmental ka ha? Di judgmental ka na rin, ginudge mo na rin siya. Kaya natin pinag-aaralan mga kapatid, sapagkat ito isang kasalanan na napakahirap mapansin. Na sinasalakay na pala tayo. In words, what kind of words do we say about people? Because most words are judgmental. Naku, walang pag-asa yung taong yan, wala na mangyayari dyan. Judgment na yun. Masama yan. Ganito yan eh. Alam mo, yung tao na yan, ganito. Words judge people. And remember, with the words that you judge others, you will be judged. That's what Jesus said. And of course, we judge through action. Pag inisip na natin, sinabi na ng ating bibig, kasunod na ang lahat ng kilos natin, we judge people. Sa kilos pa lang natin, alam na alam, we judge them already. Hindi natin sila papansinin, hindi natin sila titingnan, hindi natin sila kakausapin. Dahil part yun ng pagpaparusa natin sa kanila, dahil sa ating isip, sila ay ating hinatulan sa isang kasalanan. So hindi kinakausap ni Kumare si person A, hindi mo na rin kakausapin dahil mali si person A. Tama si Kumare. So nag-judge ka na. Nakita niyo po kung gaano katalamak ang sakit na ito. How about the destruction of judgmentalism, which should be the goal of every Christian? So Colossians 3:15, let the peace of Christ rule in your hearts. When we are peaceful, we become kinder. And when we are kind, we don't become judgmental. Paano po tayo makaiiwas na maging mapaghusga? First of all, remember yourself as imperfect. Remember yourself as kulang, di ba? Romans 3:10, there is no one righteous, not even one. So that's not you, that's not me, no one of us is righteous. In Philippians 2:3, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility, consider others better than yourselves. Ito lamang verse na ito ang ating laging gamitin, tahimik ang mundo. Hindi natin kailangan isulat sa malalaking mga letra, peace on earth. If we'd only do nothing out of vain conceit and ambition, which is selfish, and if we are humble, and if we consider ourselves less than others, and consider others better than we are, there will be so much peace. But why is there trouble? Because I'm better than you, and I deserve your respect, and you don't deserve mine. Meanwhile, the other person also thinks the same way. Kaya magulo. Remember yourself as a mere recipient of God's kindness. Huwag nating lilimutin, tayo'y tagatanggap lamang ng kabutihan ng Diyos. Pare-pareho tayo. Ephesians 2:8-9. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God. Not by works, so that no one can boast. The greatest thing in our lives, our salvation, was given freely. Everything else is given freely by God. Tagatanggap lang tayo. At kung tayo ay sinabi mo, aba hindi, binibigyan ko yan, sinusuplayan ko yan, tinutulungan ko yan, taga-abot lang tayo. Because all good things come from above, from the Father of light, who does not change like shifting shadows. Lahat ng mabubuting bagay ay galing sa Diyos. At kung tayo ay nagiging daluyan ng ibinibigay ng Diyos sa iba, pinapadaan sa atin, hindi tayo ang nagbigay nun. Taga-abot lang tayo. Sa simba, hindi ako nagbibigay talaga ng pera sa mga kamag-anak ko buwan-buwan. Bakit? Nung ipanganak ka ba, may kasama kang pera? Wala.
Eh di bigay lang ng Diyos yung perang hawak mo. So paano ka naging tagabigay? Taga-abot ka lang. At mabuti taga-abot ka kasi alam niya naman, sabi ng matatanda, ang humahawak ng palayok ay nauulingan. So kung ginagamit ka ng Panginoon at tagabigay sa iba, definitely marami ring natitira sa'yo, nagkakaroon ka rin. Kaya pasalamat ka. Huwag kang maging mayabang. Na tinutulungan lang kita, binibigyan lang kita. No, pareho lang tayong tinutulungan at binibigyan ng Diyos. Pero kung tayo naman yung tinutulungan at ng iba, sila yung taga-abot, tumanaw din tayo sa kanila. Hindi sasabihin, hoy, taga-abot ka lang. Dahil baka sa susunod, oo nga, taga-abot siya, pero sa iba na iabot din na sa'yo. Kaya tayo tumatanaw kung tayo inaabutan, pero kung tayo nag-aabot, sinasabi natin hindi, ang Panginoon ang tunay na tagapagbigay. Huwag tayo nagiging mayabang. And we should remember others as fellow sinners, as fellow victims of Satan, and also as just fellow survivors. Pare-pareho lamang tayong makasalanan, pare-pareho lamang tayong sugatan, luhaan, pare-pareho lamang tayo na babahagyan ang nakatakas sa mga pagpapahirap ni Satanas, at pare-pareho lamang tayong God's beloved o mahal ng Diyos. We should remember that. Kung meron tayong gustong husgahan, isipin natin, sabi ni Lord, kung anong ginagawa mo sa kapwa mo, ginagawa mo sa akin. So pag hinusgahan natin sila, ang Panginoon ang hinuhusgahan natin. Kaya tayo magiging napakaingat. Mga kapatid, makinig kayo. Kung ito lang mga katuruan na ito, totohanan natin sa buhay, maiiba ang lifestyle natin. Maiiba. Yun lang, hindi ka judgmental. Maiiba. Ang pakikitungo mo sa lahat ng tao, maiiba. At sa dinami-rami na ng mga Christians ngayon, 10% na ang mga evangelical Christians sa Pilipinas. Out of 10, may isa ng Kristiyano, siyam na lang yung i-influensyahin natin. Actually, maiiba ang timpla ng mundo. Tayo pa lang ang mag-iba ng ating loob. Tayo pa lang. Dahil asin eh. Asin tayo eh. Ang asin kahit saan ilagay, may talab. Liwanag tayo ng sanlibutan, kahit saang madilim, kahit konti ang liwanag mo, kahit ang liit-liit niyan, Christmas light, liwanag pa rin yan, at makikita pa rin yan. Kung tayo lang didibdibin natin ang ibig sabihin nito na don't be judgmental, control your thoughts, your words, and your action, the world will change. But it must start within us. Hindi kailangan narinig sa isang tenga lalabas sa kabila itong mga ganitong katuruan dahil sawang-sawa na tayo sa katuruan ito. Ang tagal na nating naririnig ito. Pero hindi yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, tinablan na ba tayo ng katuruan na ito na huwag huhusga sa kapwa? Kailangan tablan. And remember God as the judge. Ang Panginoong Jesus, ang tunay na hukom pagdating ng panahon. Romans 4:10-12. You then, why do you judge your brother? Or why do you look down on your brother? For we will all stand before God's judgment seat. It is written, as surely as I live, says the Lord, every knee will bow before me, every tongue will confess to God. So then each of us will give an account of himself to God. Bakit mo hinusga ng kapwa mo? Bakit mataas ang pagtingin mo sa sarili mo kaysa sa kanya? Lahat tayo iluluhod sa Panginoon at siya lang ang hukom. Sabi, every knee will bow before me, every tongue will confess, and each of us will give an account of himself to God. And remember that the judge, the Lord said, do not judge. 1 Peter 5:8, napakaganda po ng bilin. Be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Magpigil sa sarili at magmatyag, magbantay. Sa panangkalaban nyo ang demonyo, ay parang leon na naghihintay kung sino ang kanyang masasaklot, kung sino ang kanyang masisila. Kailangan mapagbantay tayo. The sin of judgmentalism is one of the easiest to commit. But the price of judgmentalism is one of the most difficult to pay. Because judgmentalism, boomerang. Yun pong boomerang, nasa Egypt pa man noong unang panahon ay ginagamit na pag hinagis nyo, babalik sa inyo. Kaya pag tayo ay naghuhusga, parang naghagis tayo ng boomerang, babalik sa atin.
Parang noon sa Egypt, gusto nilang bumato ng ibon, gagamitin nila yung boomerang, tinamaan nga yung ibon, tapos para huwag mawala yung pinambato, babalik doon sa nagbato. At kung hindi ka skilled, tatamaan ka rin, tulad ng ibon. Proverbs 26:27 says, if a man digs a pit, he will fall into it. If a man rolls a stone, it will roll back to him. Ang naguhukay daw ng patibong, para sa iba, siya ang nahuhulog doon. At kung meron daw tao na may bato na gusto mong pagulungin sa iba, sa'yo gugulong yon. Kasi parang ang bundok ay pataas, nandun yung tao, nandito ka. Di ba sabi, i-consider ang iba na mas mataas kaysa sa'yo? E di mas mababa tayo. May batong bilog, tinanggal mo sa lalagyan para pagulungan siya. Nung tinanggal mo, sa'yo gugulong. Yun daw po ang judgmentalism. Yung hinahanda mo laban sa kapwa mo, sa'yo nagagamit. So watch and filter your thoughts and words and actions for judgmentalism. Critics and judges, sabi sa Luke 4:23, physician, heal thyself. Alam mo palang tama, di gawin mo. Alam mo pala yung mali, di huwag mong gawin. Alam mo pala ang dapat ginagawa, gawin mo. Mauna ka na. Huwag kang sabi ng sabing, ikaw, alam mo ginagawa. Dapat ganito, dapat ganon. Mauna na tayo. Paano po kaya tayo nahuhukuman ng langit ngayon? Kasi sabi, pag nag-judge ka, you'll be judged eh. Paano kaya tayo napaparusahan ngayon ang di natin napapansin? Tanong, church, listen to this question. Ano kayang blessing ang matagal nang dapat ay dumating sa inyo? Hindi nyo natatanggap kasi judgmental kayo. Ano kayang blessing dapat natatanggap ko? Hindi dumadating sa akin kasi judgmental pala ako. Kaya magtataka yung iba, bakit kaya ang daming blessing na ayaw dumating sa buhay ko? Negosyo ko ayaw umunlad, sakit ko ayaw gumaling, buhay ko ayaw umayos. Simba naman ako ng simba. Donate ako ng donate. While these things are nice, we should search ourselves for the sin of judgmentalism. Nung hindi mo kilala yung kapwa, inuhusgahan mo. Nung hindi mo alam kung ano kalagayan niya sa buhay, pinapatawan mo siya agad ng desisyon mo na masama siya, ganito siya, ganon siya. Eh sabi, with the judgment you pronounce, you will be judged. Baka marami po tayong dala ngayon ng mga suliranin. Baka marami tayong mga hirap at pasan kasi judgmental tayo. Tapos hindi natin alam because 99.99% of the time, judgmental people do not open their eyes wide enough to see their own sins. Kaya ang binigay ng Panginoon talinghaga, paano mo tatanggalin ang puwing ng iyong kapwa ay may trosong nakabara sa mata mo, pero hindi niya nakita yung troso. Because the easiest way not to see anything is to be very close to it. Pagka po kayo merong drawing na inilapit niya sa mata niyo pagkalapit-lapit, kita niyo ba kung ano yun? No. Kailangang ilayo niyo para makita niyo ang buo. Sobra tayo kumisang malapit sa sarili natin. Hindi natin nakikita ang tunay nating anyo. Para ring mga ina, ama, sobrang malapit sa anak. Laging walang masamang anak. Ang masama lang yung kaibigan ng anak. Pero siyempre, yung magulang ng kaibigan na yon, hindi din masama yung kaibigan na yon. Yung ibang mga kaibigan na pa na masama. Because when you're too close to the elephant, you don't see the elephant. Kaya kailangang suriin natin ating sarili. Ang sabi ng Panginoon sa John 10:10, I have come that they, meaning His people, may have life and have it to the full. So do you have a full life? Or can you still have a fuller life? Do you have an abundant life? Or can you still have a more abundant life? As Jesus said, He wanted people to experience, o may hadlang, may bara. Do not flunk yourself by flunking others. Do not judge yourself by judging others. Ano kaya na mga troso ang nakabara sa ating mga mata ngayon na tinutukoy ng Panginoon na gusto niyang maalis sa ating buhay? Matthew 7:5, you hypocrite, first take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Ito pong Matthew 7, kasama ng tatlong chapters sa Matthew 5, 6, 7, tinatawag na Sermon on the Mount. Maraming tao ang nagkakagulo, hindi magkamayaw sa paligid ng Panginoon. Anong ginawa po niya? Inipon niya ang kanyang mga
disipulo sa isang maliit na dako at tinuruan niya ang mga ito, at itong itinuro niya, yung tinatawag na Sermon on the Mount. Hindi po yung pagkarami-raming tao ang tinuruan niya. Yung tinutukoy na, and he taught them, refers to the disciples, not to the crowds. So sinong tinuturuan ng Lord na you are a hypocrite, you are judgmental? Hindi yung mga crowds, yung mga disciple niya mismo. Kaya kung tayo mga disciple, mga church members, church officers, church leaders, huwag natin sabihin, yung teaching na yan para sa iba. Sapagkat ang Panginoon, itinuro niya ito sa disciples, hindi sa crowd. Sabi niya, you hypocrite, first take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. So bago tayo maging hukom ng bawat isa't kapwa natin, tingnan muna natin mabuti ang ating sarili. Be kind to others, because that's the only way that you can be kind to yourself. Be generous to others, and in the end, you will be generous to yourself. But be strict with others, be unkind to others, and you will find yourself receiving the same negative energies. Be understanding so that you can receive understanding yourself. Romans 14:13, therefore let us stop passing judgment on one another. Instead, make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in your brother's way, and therefore in your own way. Tumigil daw ng panghuhusga at magpasya na tumigil na harangan at hadlangan ang pagsulong ng ating kapwa. At sa pagtigil natin sa paghadlang sa kanila, makikita nating tayo rin hindi nahadlangan. Because when you judge others, you burn the bridge over which you too must pass. Sa kaayawan mong makatawid siya sa tulay, sinunog mo. Kaya pati ikaw hindi makatawid. Ganun po ang ginagawa ng mga judgmental people. May ipis, binaril mo, nasa noo mo pala ang ipis, patay kayo pareho. That's what people do when they judge other people. Aming Diyos, salamat sa inyo po mga paalala sa amin. Salamat po sa mga kabutihan na maaaring mangyari sa aming buhay kung kami nakikinig sa inyo. Kung kami sumusunod sa inyo. Ipakita mo po sa amin na aming mga karumihan. Ipamukha mo sa amin ang aming mga kakulangan. Sapagkat pag ginagawa nyo ito, Panginoon, ang kasunod po ay ang inyong pagtuturo, paglilinis, at pagpupuno sa amin. Nawa, Panginoon, ang kabutihan nyo aming maranasan, aming maramdaman. At nawa, masuri namin ang aming sarili kung kami mapaghusga sa kapwa. Mga kapatid, sa pagyuko natin sa presensya ng Panginoon, magsuri sa sarili. Meron bang mga biktima ang ating bibig, ang ating kilos, ang ating isip? Meron ba tayong hinuhusgahan? Nung araw pa hinusgahan na natin kahit hindi natin nakita ng malinis mula noon pa dahil nagpasya na tayo na masama sila. Magpasuri tayo sa Panginoon. Humingi ng isang bagong espiritu, isang bagong puso, isang puso na hindi mapaghusga sa kapwa. Makipagniig tayo sa Panginoon sa ilang sandali. Humingi tayo ng kaliwanagan mula sa Kanya na maipakita niya sa atin kung sino at ano talaga tayo. At kung may mga dapat pagsisihan ay pagsisihan, magsuri sa sarili.